I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayun no, i-updates ko lang ito guys Mayroon po tayong bagong commissioner ng Bureau of Customs mga bes. So ibig sabihin, pinalitan na po si Commissioner Rubio. Dahil ma-issue yun guys no? So alam po natin, ang Pangulo nagpatawag ng courtesy resignation. So lahat po yun. So pati siguro siya ay hindi na nakabalik mga kababayan. Pero in fairness naman kaya dating Commissioner Rubio, talagang marami din po na nasabat na mga illegal na produkto at kontrabando no, sa kanyang pamumuno no. So hindi po natin alam guys ang buong katotohanan, pero yun na nga ang sabi ko, tinanggap ng Pangulo ang kanyang resignation. Agay, kung ano man ang dahilan guys, si Pangulong sila na siguro ang nakakaalam, o ako ang Malacanang. Wala tayong nalalaman tungkol kay dating Commissioner Rubio, pero ang alam ko parang nasangkot sa isyong alam nyo na. But anyway, ayan basahin po natin mga kababayan. Sabi po dito mga bes, sabi po dito ng PCO, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni Ariel F. Nepomuceno bilang bagong komisyoner ng Bureau of Customs. Ay, sana po gampanan ang tungkulin, kasi laganap ngayon ang mga kontrabando sa bansa, nawa hindi na talaga makakalusot So siya po ang hinalal ng Pangulo bilang new commissioner ng Bureau of Customs. So ibig sabihin, magandang background niya. Alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr. Metikuloso po yan. Bago ang kanyang pagkatalaga, nagsilbi siyang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Undersecretary of Office of Civil Defense. OMGOs. Okay, ito ayan, nanumpa siya. Today is June 30, 2025 mga kababayan. Ayan So dahil dito mga bes, mayroong pinost si yung kapatid ni Senator Tulfo, si Ramon Tulfo. Basahin po natin at basahin po natin ang buong pagkatao ni Mr. Nepomuceno. Sabi ni Ramon Tulfo dito guys, Ariel Nepomuceno is the new commissioner of the Bureau of Customs. Up until his appointment as a Customs Chief, Nepomuceno was the head of the Office of the Civil Defense. The Customs Bureau is in a good hands now with the Nepomuceno at the helm. OMGOs. His balikbayan at custom. So ibig sabihin dating galing doon. Sige, basahin po natin. Nepomuceno resigned as a Deputy Customs Commissioner during the administration of the President Digong because he couldn't stomach the corruption that was then prevalent. Agay, hindi niya masikmura ang talamak na korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Digong under ni Paeldon. Agay. Ano ba yun? Ayan guys, ano po ang kapalagayan niyo? Sino po ang nakakakilala dito? Ito basahin ko yung mga nagko-comment, may nag-aaway. Sabi dyan, Nepomuceno resigned as a Deputy Customs Commissioner during the administration of President Digong because he couldn't stomach the corruption that was then prevalent. Fake news ito, sabi ni alam mo yung mga guys, kontra talaga. Nag-resign yan dahil sa smuggle shabu issue noon kay Paeldon. Inakusahan siya yan ni Senator Lacson ng korupsyon sa BOC, kaya nag-resign yan, pero inappoint uli ni PRD sa dati niyang pwesto. Yan, tuloy natin guys. Pero inappoint uli ni PRD sa dati niyang pwesto. Fake news din pala itong si Sir Ramundo. Paminsan-minsan. Ay, naloko no. Ito naman yung mga yan yung mga nagre-reply.
We, paano mo na masabi yung mga issue? Parang nandoon ka sa buong anggulo ng issue eh. May CCTV ka ba? Bawat events, galing mo ah. Oh, sabi, madalas ganun. Oh, may nasabi lang na masama kay Digong pag galit kay Sermon, huwag na sanang apektuhin ang pagiging journalismo. Agay. Oh, sabi po dito ah, it's great to see optimism and hope for the country future president. Marcos Jr. plans and initiatives aim to address various challenges and improve the lives of Filipinos. Change is here. We are on a good hands. God bless Philippines. So, ibig sabihin, maganda ang background nito. Taliwas doon sa sinasabi ng mga DDS. Puro kayo paninira. Ewan ko ba sa inyo. Maglabas kayo ng ebidensya kasi. Oh, di ba? So, dahil dito, mga kababayan, naway maging masigasig sila sa kanilang trabaho at tungkulin, ano? Alam nyo po, si Pangulong Marcos Jr., hindi nyo alam na mayroong mga tauhan dyan na nagmamanman. Yan ang hindi nyo alam. Si PBBM pa, kung gaano katalino yan, kaya mag-ingat yung mga sekretary niya. Nasabi ko yan dahil sinabi niya sa kanyang interview. Sabi niya doon kay Cheryl Cusim, pag hindi maayos, yung mga, yung pinaparating sa kanya, halimbawa, like for example, yung sinabi niya sa mga major projects niya. Ngayon, ang parating sa kanya, okay naman, ang construction, still going on, ang pagtatrabaho, walang aberya. Yun pala, mga ano lang yun, kumbaga, salita lang. Pero yung sa actual mismo doon sa construction na yun, may mga anomalyang hindi maganda kasi may nagpaparating kay Pangulong Marcos Jr. Kaya kung bakit sinabi ko hindi nyo alam, ang Pangulo matalino yan, kumikilos ng tahimik pero mapangadib ang galaw. Yan ang pagkakaalam ko. Yun kasi yun ang interview nyo. So ibig sabihin mayroon pa lang na tauhan si Pangulong Marcos Jr. sa loob na hindi alam. Nagmamanman, ika nga. Di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, si PBBM, magaling yan eh. Pag alam niya na hindi magandang trabaho mo, tanggal ka. Si Commissioner Rubio guys in fairness naman sa kanya, kudos naman sa kanya, ang dami niya talagang nahuli under sa pamumuno niya mga kababayan. Pero may lumabas na issue na sangkot sa ay nako, kayo na pong bahala. Mag-research na lang yung mga anti-Marcos. Di ba? Doon po 'yun. May issue kasi. Ay, ewan ko. Huwag na natin pag-usapan 'yan. But anyway, isa lang masasabi ko, kaya tinanggap ng Pangulo yung resignation niya. Courtesy resignation. 'Yun na siguro 'yun, yung issue na 'yun. But anyway, magaling pa yan, Sermon, class 87 din yan ng PMA. See? Ito pa. Sabi, humble pa yan. Agay, hindi yan magaling. If magaling pa yan, wala daming matakot. Gawa illegal. Bakit lakas? Ay, sus, Maria Joseph, DDS nga talaga. Mahina kita. Time ni PRD. Balik sila ngayon. Malakis. Titingnan natin. Hindi nakakalusot yan under the Marcos administration, maniwala kayo. Hindi nyo kilala si PBBM. Ewan ko na lang sa inyo. So ito guys para kilalanin natin mabuti. So ito mga kababayan tingnan nyo po itong kanyang buong pagkatao, no? So basahin po natin ng buo para kompleto detalyado. Okay? So yan guys today is June 30. PBBM swears in a new costume chip. Agay. So, basahin po natin dito. Ayan, mga kababayan. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Agay. Sabi dito, umpisa natin, President Ferdinand Marcos Jr. has sworn in Ariel F. Nepomuceno as the new Commissioner of the Bureau of Customs, BOC, the government agency tasked to intensify efforts to combat smuggling and illicit trade. Before his appointment, Robesimo served as an Executive Director of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and Undersecretary of the Office of Civil Defense. Agay. Ayan. So, dahil dito mga bes,
Ito laktawan natin ito guys Sabi po dito, President Marcos marching order for the BOC is to safeguard the country's borders and ensure transparency and efficiency in revenue collection. Diba? Tama po yun. Dahil alam po natin, ang BOC isa sa pinaka number 1 na maraming kurakot dito guys Pero sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr., walang nakakaligtas. Totoo yun. Pag talagang nakita niya, hindi ka nagtatrabaho, marami nakakalusot na mga kontrabando, tanggal ka day. Hindi, totoo yun. Ayun, katulad ng sinasabi ko, ang Pangulo may intel yan sa loob. Maniwala kayo. Diyan pa, sabi Usi, maniwala kayo sa akin sa hindi. Mayroon talagang tao yan si Pangulong Marcos Jr. na hindi nakikita, hindi nakikilala tong mga to. Akala empleyado, yung pala nagmamanman. Ganyan si PBBM. Kaya nga sabi ko, tahimik lang ang Pangulo pero mapanganay bang galaw niyan. Pag hindi ka nagtatrabaho, nakakarating sa kanya, paktay ka. Tanggal ka judo. Dito Nepomuceno is a new to the BOC as he had previously held position within the agency including Assistant Commissioner of the Post Clearance Audit Group from December 2017 to April 2018 and Deputy Commissioner of the Enforcement Group from December 2013 to February 2017. Agay, sa panahon ni Digong yan, Sabi po dito guys, he also served as a director and CEO of the Office of Civil Defense under the Department of National Defense from December 12 to March 13. Sino po ang dyan? Ang tawag dito, ang Pangulo si Panot ba? And as a consultant of the Office of the President in 2003. Sino kayang Pangulo that time? Si Tabaco? Di ba? Hindi ko alam guys Palagi ko si Tabaco ay. In the early 2000, he held executive position of Food Terminal Incorporation and Abalon Pacific Corporation where he started his career as Vice President for Operation in 1997. Panahon ni Cory ito guys most recently since 2019 Nepomuceno served as a chairman and CEO of Malayan Pacific Power Holdings Corporation. Ayun, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Research nyo kung ano po kaya yan. Yan po ang bagong chip ng guys, ng BOC. So, malalaman din po natin ang kanyang performance after 1 year. Siyempre guys, susubaybayan po natin. So, ayan, nanumpa siya ngayong araw. According to Ramon Tulfo, mabait yan, mapagkumbaba, at saka isa pa, kaya po siya umalis nung panahon ni Digong ay hindi niya masikmura ang talamak na korupsyon sa BOC. Alam po natin, nakalusot that time yung magniflitter na yun sinasabi na kung saan nasasangkot si Hans Carpio at saka si Pulong. Agay! So, I hope guys na magiging maganda ang kanyang pamumuno. Walang makakalusot mga kababayan. Dahil walang nakakalusot, ang ginagawa na lang ng mga salot sa lipunes, tinatapon na lang sa dagat ang mga kontrabando guys. Hindi talaga nakakalusot. Under the Marcos administration, ganyan kahigpit si PBBM. Yan ang pakatandaan nyo guys. Tahimik lang yan. Pero ang mga intel niyan, gumagalaw. Sabi sa inyo. Lahat yan. PBBM pa. Si PBBM pa. Kalabanin nyo. Tahimik lang yan. Tanggal kayo talaga sa pwesto pag hindi kayo nagtrabaho. Pag may anomalya, ay, nako, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ako guys, dapat gandahan ang trabaho. Para naman proud ka sa sarili mo. Yung yung dignidad ng pagkatao mo na hindi ka basta-basta pag wala kang record na nasasangkot sa mga ibang masamang gawain. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Guys ang masasabi nyo? See you guys on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.